Matapos ang final fight ni Usaragi laban sa babaeng assassin ay ngayon ay i-reveal natin ang chapter 253 and 254 ng Sakamoto Days ay sa wakas matutungay na natin ang isang all-out and final fight ni Gozo at Shishiba. Isang napakatindi at napaka-intense na bakbakan. Kaya naman this is Mr. Namek na itong na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena dito kay Shishiba na sabing sigurado ka ba na hindi mo na kailangan pang mag-recharge? Gusto mo bang pahiramin muna kita ng isang portable charger? May high capacity portable charger ako. Sagot naman ni Gozo na ayos na ako. Hindi ko naman kailangan pang magdagdag para patayin ka. At saka hapon na at dumidilim na. Kailangan ko nang pataasin pang excitement. Kaya dito na magkasabay na nagandaan dalawa na kung saan ay habang nagka-clash sila ay may napansin naman si Shishiba na isang atake na kanyang naiwasan subalit na kuryente pa rin siya. At habang patuloy ang pagsangga at pag-iwas ni Shishiba sa mga atake ni Gozo ay sabi niya rito sa kanyang isipan kahit na maiwasan o mapare pa raw niya ang atake ni Gozo ay may lag pa rin daw. Na matapos ang atake ay nakukuryente pa rin daw siya kaya nakakainis daw. Subalit ibig sabihin din daw nito gumagamit daw pala the whole time ng kuryente si Gozo kasi ang bawat atake nito ay may kasamang kuryente kaya mas magiging madali lang daw ito para sa kanya. Ayon kay Shishiba na nagawang masipa si Gozo at napatalsik sa pader. Nasabi sa isipan ni Shishiba na i-overwhelm lang daw niya si Gozo ng isang continuous na attack. Matapos niyan ay agad namang napansin ni Gozo ang atake ni Shishiba na kanyang sinangka. May kitang nagawa ni Gozo makadistansya dito na nagpainis kay Shishiba. Maya-maya pa'y nag-charge o nilagyan ni Gozo ng kuryente ang kanyang dalawang paa. Bagay na nagpagulat kay Shishiba sapagkat biglang pumilis pa ang kilos ni Gozo. Nabuti na lang ay nagawa pa ni Shishibang masangga ng bahagya ang napakabilis nitong atake. Dahil dito ay napasabi naman si Gozo sa kanyang isipan na sabing, seryoso, pinalakas ko na at pinabilis ang aking sarili gamit ang kuryente pero sa paanong paraan daw nakakapag-keep up pa rin daw si Shishiba sa kanya na may ordinaryo lang naman daw itong katawan na para bang nagipaglaban daw siya ngayon kay Gaku na kung ganon ay nang kikilos na naman sana si Gozo ay bigla naman siyang napahinto sapagkat wala na palang supply ng kuryente ang kanyang katawan. Kaya sabi niya sa kanyang sarili na kainis, di ko inakalang makakagamit ako ng mas maraming kuryente sa ini-expect niya na napakabobo niya raw na nagipagsabayan siya sa pacing na gusto ni Shishiba. Nang napansin ni Shishiba na napahinto si Gozo ay dito niya ito inatake ng napakabilis at napakalakas na nagpapansin kay Gozo sa malayong distansya. Napansin naman ng mga tao si Gozo na wala nang malay at bumagsak na at nag-alala sila rito kaya naman nagpalabas itong isang lalaki ng kanyang daladalang defibrillator para i-revive si Gozo gamit ang kuryente dito. Na nang ginawa nila ito at pinump si Gozo ng kuryente ay dito na-revive si Gozo at nakapag-charge ng 15%. Nasabi pa niya na napakalaki raw ng nakukuhang kuryente sa kanya pagkipaglaban ngayon kay Shishiba kumpara sa ibang nakalaban niya. Kaya kung ganun daw medyo matagal-tagal na rin daw siyang di nag-full charge. Sabay tinignan niya rito ang tower na supply ng kuryente ng buong Tokyo o Shibuya. Matapos niyan ay hinanap naman ni Shishiba si Gozo at may kita na nakatayo ngayon si Shishiba sa itaas ng isang kotse na huminto. Nasabi naman ni Shishiba sa driver nito na wag daw itong umupo lang na dapat ay mag-drive daw ito. Sagot ng babae na ang traffic light po kasi ay nawala o hindi umiilaw sapagkat nagkaroon ngayon ng blackout sa buong Shibuya. Bagay na nagpakuha ng pansin kay Shishiba sapagkat sa isang distance ay may kita si Gozo na kinuha na pala ang lahat ng kuryente at nakapag full charge na. Nasabing naramdaman ko na sa wakas. Matapos yan ay dito na niya nagawang masipa si Shishiba ng napakabilis na nagpatalsik naman kay Shishiba sa may park at napunta siya rito sa may pond na sa kanyang pag-ahon ay sabi niya na tubig. Makakatulong daw ito pero nasa na ba raw siya ngayon? Na wala raw siyang nakikita ngayon dahil sa blackout na napakasama pa naman daw ng kanyang vision sa gabi. Maya-maya pa'y napansin naman ni Shishiba si Gozo na nasa tabi niya lang pala kaya agad siyang umalis sa tubig sapagkat nagpalabas na ng kuryente si Gozo at dahil sa lakas ng kuryente ay ang wire na nasa paligid na nakakonect sa isang castle ay nakapag-accumulate ng kuryente mula kay Gozo dahilan na lumiwanag ang buong castle. Sabi pa ni Gozo na pasensya na medyo masakit ba sa mata? Sagot naman ni Shishiba na tigilan mo na yung kakagamit ng liwanag. Ano ka isang teen idol? Matapos niyan ay binalita na ang misteryosong pagkawala raw ng kuryente sa buong Tokyo na ang mga tao ay nagpapanik na raw ngayon at ang mga authorities ay kasalukuyan na raw hinahanap ang cause daw ng pagkawala ng kuryente. May kita na wala rin ng wifi dito. Maya-maya pa'y napansin ng babae ang isang castle sa isang area na ang nag-iisang lumiliwanag lang daw ngayon na sa papaanong paraan may ilaw pa rin daw ang castle na ito. Nandito naman sa castle ay may kita na nagsimula na nga ang bakbakan nitong dalawa na kung saan ay napaatras si Shishiba subalit bumawi siya rito ng atake na naiwasan ni Gozo. Kaya dito na magkasabay na umatake ang dalawa at habang nagpapalitan sila ng atake ay kitang-kita ang kanilang mga anino
talino mga kaibigan. Maya-maya pa nagawang makatagos ni Shishiba si Gozo sa pader. Subalit nang magkasabay na silang umatake ay pareho silang tumagsik sa opposite direction. Nainis naman si Shishiba na sabing nakakainis daw talaga ang static effect ng mga atake ni Gozo. Kaya tinalin ni Shishiba ang kanyang buhok. Sabi naman sa isipan ni Gozo na mas mabilis daw at mas malakas pa raw siya kay Shishiba. Pero bakit wala pa rin daw sa kanya ngayon ang advantage? Na somehow ay nagagawa pa rin daw ni Shishibang mag-compensate sa gap o agwat ng kanilang talent sa isa't isa. Matapos niyan ay sumugod ulit si Gozo na binak naman ni Shishiba subalit nag-charge na naman si Gozo ng kuryente sa kanyang isang kamay na sabi sa kanyang isipan na kung ganun ay alam na raw niya sa kung ano ang kanyang pupuntiryahin. Kaya ang attacking ito ay inaim ni Gozo sa martilyo ni Shishiba na nagawa niyang mabali. Nang sa ganun ay wala ng weapon pa si Shishiba na sabi sa isipan ni Shishiba na ang kanya raw weapon. Maya-maya pa ay nag-charge agad si Gozo ng kuryente sa kanyang isang paa at gamit ito ay sinipa niya si Shishiba ng isang napakalakas na sipa na nagpatalsik kay Shishiba sa tuktok ng bahagi ng castle. Nasabi pa ni Gozo na mamatay ka. Maya-maya pa ay biglang napalood si Gozo na sabi sa kanyang isipan na ang kanyang katawan ay hindi na raw nakakapag-keep up sa kanyang napaka-extreme daw na paggamit ng kuryente na ito na raw ang sukli ng paggamit niya ng maximum power. Hindi niya raw inakala na mahihirapan siya ng ganito. Maya-maya pa ay habang papapagsak na o papahulog si Shishiba ay mid-air ay nagawa ni Shishibang maitusok kanya na putol ng martilyo sa isa sa mga design ng bubong nitong castle dahil ang nagamit ito ay nakapag-build ng momentum si Shishiba at tumalon papunta kay Gozo. May kita na bumagsak sila pagkatapos nun at tila ba itong dalawa ay nasa limit na. Sabi ni Gozo sa kanyang isipan na kapag matapos na raw nila at mapanalo na nila ang gyera na ito ay wala na raw talaga siyang makakalaban sa kanyang natitirang buhay na isang kalaban na ganito raw katigas ni Shishiba. Kaya kung ngayon ay mag-hold back raw siya ay siguradong pagsisisihan niya raw talaga ito kaya ay bubuhos na raw niya ang lahat dito kay Shishiba para matapos ng laban ito. Kaya ay dito na binuhos ni Gozo ang lahat gamit ang isang atake na inaim niya kay Shishiba na sabing sa akin na ang panalo Shishiba. Nadudurugin daw nila ang order at mag-move forward na. May kita naman na napansin ni Shishiba ang isang samurai armor na nasa tabi kasama ang katana. Kaya nang papa-approach ang atake ni Shishiba ay laking gulat ni Gozo nang ginamit ni Shishiba ang katana na nakadisplay kanina at ang kuryente ay di nagawang makaabot sa katawan ni Shishiba sapagkat ginamit pala nito ang katana para ma-channel ang electrical force sa sahig na may dugo mga kaibigan dahilan na nagulat ng gusto itong si Gozo at dito na nagsalita si Shishiba na ang emotion ay nagpapapurol daw sa isang blade. Yan daw ang itinuro ng kanyang master sa kanya. Sabay dito na niya sinaksak si Gozo na tumagos talaga mga kaibigan gamit ang katana. Isang napakatinding critical hit. Kaya ay napamura na lang si Gozo na sabing walang hiya. Kung kailan nagsisimula na sanang, sabi naman ni Shishiba, na parehas tayong lumalaban para protektahan lang ang pinapahalagan natin. Kaya wala raw sana silang sama ng loob sa isa't isa. Man, napakatindi ng kanilang laban na in the last minute ay buti na lang ay may nakita si Shishibang katana at di niya lang ginamit ang katana para depensa ng kanyang sarili kundi ginamit niya rin ito para matalo si Gozo. So ano kaya ang mangyayari simula rito mga kaibigan o after ng laban na ito? Tuluyan na ba talagang natalo itong si Gozo? At ano na rin kaya ang update sa iba pang mga kasamahan ni Sakamoto? Yan at marami pang ibang bakbakan na naghihintay sa susunod na mga chapters mga kaibigan kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo video, hit a like, comment, para subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.